Inabot na nga ng sobrang kabalasan itong si Moira. Nakita niya ito si Lynette, sabalit umiiral pa rin ang kanyang pagkaswapang at galit na galit pa rin siya dito kay Lynette. Inalok siya nito ng pera dahil alam ni Lynette na nangailangan ito ng pera at alam niya na kanina pa ito pumapara at walang humihinto sa kanya. Subalit nagmamatigas si Moira at talagang hindi niya kinuha ang pera na inabot nitong si Lynette. Kaya naman, hirap na hirap siya magpara ng taxi, lalo't ang mga taxi driver ay medyo maarte, tinitingnan ang kanyang itsura na pagkadungis-dungis. Kung pasasakayin man siya, ay sisingilin nga siya ng malaking halaga dahil nais pang ipakaros after sumakay niya ng kotse. Wala nang option ngayon si Moira, kaya naman jeep ang kanyang nakita. Subalit ganun din dahil wala siyang pera, hindi siya pa sasakayin nito. Kakaloka naman talaga itong si Moira, kahit ng mga taong nakaupo lang sa jeep ay hindi ligtas sa kanyang katarayan dahil nakaranas pa ito ng malulupit na mga salita galing sa kanyang bibig. Kaya naman galit na galit ang mamang driver. Nais niyang palayasin itong si Moira. Subalit nagmamakaawa na nga ito na makasakay na nga. Nabihan niya ang mamang driver na ihatid umano siya sa MCOR. Ngunit napagtantungan ng driver na sobrang layo yun at sinabi ni Moira na babayaran umano siya kahit doble pa pagdating daw doon sa area na yon. Subalit hindi naniwala ang driver dahil nga sa napakadungis ng kanyang itsura, napagkamalan pa siyang isang scammer. At sinabi ng driver kung talagang gusto niya sumakay ay wala siyang option kundi sumapit na lang dahil ayaw din niya na magkaroon siya ng kaaway sa loob dahil napakabaho nga niya. Mantala, naligaw nga itong si Doc RJ sa loob ng Estridge. Kaya naman nagkakaroon nga ng pagkakataon nga itong si Doc Carlos nakasapin nga itong si RJ. Buong akala ko naman ay magsasalita na nga itong si Doc Carlos dahil yun na sana ang kanyang chance na masabi na nga ang katotohanan tungkol sa kanyang lihim dito kay Zoe. Medyo nahiya nga itong si Doc RJ sa napakagandang treatment nga nitong si Doc Carlos. Ngunit sinabi niya na hindi niya pwedeng pabayaan ang ama nga ni Annalyn lalo't may relasyon nga siya ng kanyang ina. At isa pa, hindi na raw iba ang kanyang turing dito dahil matagal na umano silang magkakakilala at para na nga lang daw silang magkakapatid. Kaya naman sumagi sa isipan ni RJ ang tungkol kay Moira. Sinabi niya dito, kung matagal na silang magkakakilala, siguro naman daw ay kilala niya ang ugali nitong si Moira at nakakausap din niya ito. Subalit iginiit nga ni Doc Carlos na hindi niya masyadong kilala ang ugali ni Moira. Batid pa niya, nakilala lang daw umano niya si Moira lang dahil din sa kanya. Sinabi ni RJ na may tinatagong malaking sikreto nga itong si Moira at yun ang gusto niyong malaman at kung may nalalaman daw siya, total kapatid na rin ang tingin niya dito sa kanya kay RJ ay dapat daw sabihin sa kanya. Ito na sana ang pinakamalaking pagkakataon nga ni Doc Carlos na may kwento kay RJ ang katotohanan tungkol sa anak niyang si Zoe. Subalit, naduduwag na naman itong si Doc Carlos at piliin na naman na magsinungaling at dagdagan ang kasalanan dito kay Doc RJ. Samantala, nagkaroon na nga ng lamat ang ugnayan ni Zoe at ni Doc RJ dahil sa ginawa ni Zoe na pagsisinungaling sa kanya at pagtakip ng kasalanan ng kanyang mami ay nawawala na siya ng tiwala dito at nag-a-adjust siya sa kanyang sarili. Ngunit iniintindi pa rin niya ang kanyang anak dahil nga anak pa rin ang turing niya dito kay Zoe. Nung dati nga ay nagawa siyang utu-utuhin ni Zoe at paikot-ikutin sa mga kamay niya. Ngayon, alam na niya ang lahat ay nawawala na ang kanyang buong tiwala sa kanyang anak na si Zoe. At hindi na lahat ng pupuntahan niya ay ipapaalam niya dito. Dahil alam niya na hindi na ito basta-basta mapagkakatiwalaan. Dahil ang loyalty nito ay nasa kanyang maming si Moira pa rin. Tawagan nga ni Doc RJ itong si Zoe. Sinabi ni Zoe na wala nga siya ngayon sa bahay dahil hinahanap niya ngayon ang kanyang mami. Batid nitong nawawala nga ito. Dahil nung tinawagan niya dito kay Nerissa ay wala na nga doon at umalis na.
Kaya naman nag-aalala siya ng gusto dahil alam nitong wala itong ibang mapupuntahan. Yan siya ni RJ na wag nang hanapin ang kanyang nanay at hayaan na lang umano. Subalit hindi yun makakayang gawin ni Zoe. Hindi niya matitiis ang kanyang ina na pabayaan na lamang. Lalo't batid nito na matagal na siyang piniprotektahan nito. At ngayon, kasalanan niya dahil nilaglagan niya si Moira. Kaya tuluyan itong napalaya sa kanilang bahay. Kaya naman nakokonsensya siya at gagawin niya ang lahat. Mahanap lang ang kanyang mami. Abangan ang mga next episode. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless. Bye.